Ramir Bolder po. Ayon po kay Claire Castro, Malacanang, posible provision sa anti-dynasty bill inaaral na. Nagkaroon po ng meeting tungkol sa anti-dynasty bill. Pinag-uusapan po doon yung mga maaring lamanin o maproseso sa provision para sa anti-dynasty bill dahil ito po ay isa sa mga priority bills ng ating Pangulo ayon po kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Ayon po sa kanya, nakikipagpulong umano si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kay Executive Secretary Ralph Recto upang talakayin ang posibleng mga probisyon sa panukalang anti-dynasty bill ayon kay Presidential Communication Office PCO Undersecretary Claire Castro. Sa ginaganap na press briefing ng palasyo nitong Huwebes, Enero 22, sinabi ni Castro na pinag-aaralan na umano ang mga probisyon sa naturang panukalang batas. Ang mga napag-usapan ay yung tungkol sa mga levels of ban, yung mga degree of familial relationship, types of relationships considered kung consanguinity, affinity, mga posisyon covered, local ba, national or both. At kung ang scope of timing or timing of provision simultaneously or successive, ani Castro. Matatandang inatasan ng Pangulo ang Kongreso na gawing prioridad ang mga pagsusuri at pagpapasa sa tatlong panukalang batas na may kinalaman sa pagsugpo ng katiwalian sa gobyerno kabilang na ang anti-dynasty bill. Kayo po ba? Gusto nyo ba yung political dynasty? Ako, personally po, ayaw ko. Kasi sa nangyayari po sa ating bansa ngayon, kaya po lumala ang corruption dahil sa political dynasty na yan. Ano? Malawak na po. Napakalawak na ang nagiging pinsala ng political dynasty dito. Hindi ko po sinasabing lahat ng political dynasty ay may kinalaman sa mga anomaly ngayon na nangyayari sa ating bayan. Pero karamihan po, hindi nyo po ba nakikita? Buong Pilipinas may dynasty. Karamihan po ng nakaupo dyan may dynasty. Iisa lang po ang nakita kong walang dynasty. Alam niyo po ba kung sino? Yung mayor ng Naga ngayon, si Leni Robredo. Wala po, siya lang ang nakaupo. Wala po siyang anak, kamag-anak. Pero ngayon, sa mga elected official natin, napakarami. Ating Pangulo, may dynasty. Ang mga Duterte, lahat sila pamilya, pamangkin, pinsan. Mga Tulfo, yung pamilya ni Tulfo, ni Rafi Tulfo, anak niya congressman, siya senador, asawa niya congressman din. Di ba? Oh. Sino pa? Si Escudero. Siya senador, ang kapatid niya opisyal din. Marami. Estrada, Cayetano, pare-parehong may dynasty. At saka nga pala itong si Rodante Marcoleta, ay mayroon pala, may dynasty siya. Kasi nakaupo ngayon yung anak niya, congressman eh. Siya senador. Oh. Kaya ako, pabor talaga ako. Kasi nagsimula po dyan, lumala ang mga corruption sa ating bansa dahil nga sa political dynasty na yan.
Kaya po yung mga nabanggit ko, talagang may dynastiya. Hindi ko po sinasabi na sila'y masasama na dynastiya. Pero talaga pong nagsulputan ang mga dynasty ngayon. Ano? Lalo na si Singson. Grabe. Ha? Napakatagal nilang hinawakan ang Ilocos Sur. Walang sino man ang pumapalit sa kanila. Kung hindi anak niya, bayaw niya. Kung hindi yung bayaw niya, yung kapatid niya. Ngayon, mga anak ni Singson, lahat nakaupo. Hmm? Oh, oh. Sa papel, pinag-aaralan, sa realidad, namamayani pa rin ang mga apelyido. Habang nililista ang levels, degree, at timing, tuloy-tuloy naman ang palitan ng pwesto sa loob ng iisang pamilya. Kung totoong prioridad ang anti-dynasty bill, dapat mas mabilis ang boto kaysa briefing. Sa politika, ang sobrang pag-aaral ay nagiging eleganteng palusot. At habang may palusot, may dynastiyang nakaupo. Ano po? Yan po ang masaklap sa ating bansa. Kasi nga, sa pagkakahulma ng ating konstitusyon, nagsulputan. Nandun naman po sa ating konstitusyon ang anti-political dynasty bill, pero walang malinaw na kahulugan dito. Kaya nga sila nagsulputan yung mga dynasty. At kaya nga nagsulputan yung mga magnanakaw sa ating gobyerno, sa mga elected official. Dahil nga sa ating konstitusyon, kaya ginagawang taguan ng mga magnanakaw. Oh, naisip niyo po? Napakasaklap ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Dahil sa 1987 Constitution, alam nila kung saan sila magtatago. Alam ng mga magnanakaw na elected official na yan kung ano ang kanilang sasabihin dahil nga nagtatago sila sa ilalim ng ating konstitusyon. Yun ang kanilang malaking pader na tinataguan. Masaklap. Pero makatotohanan. Ano po? Sa bawat sa bawat press briefing na puro ng terminolohiya, lalong humahaba ang pila ng pamilyang naghahari-harian. Habang iniintindi ang degree at scope, malinaw ang nakikita ng bayan, may uupo kahit walang batas basta't may apelyedo. Kung seryoso ang reforma, hindi kailangan ng thesis. Hindi kailangan ng thesis, kailangan ng boto. Dahil sa politika, ang pinag-aaralan ay kadalasang kasing kahulugan ng hintay muna. Ramir Boulder po.